bababa sa 700 ang bahay na natupok ng apoy sa Isla Puting Bato. Ang mga dampa na dating nasa ibabaw ng tubig, wala na ngayon. Ang ilang bahay naman na dating nakatirik sa lupa, itinatayo na muli. Tinatayo niya na? Kaya lang muna naman, kaya temporary lang. Benta. Oo nga Tulungan eh. sa mga bata. Kayo po ba may-ari? Hindi po, Baka po paalisin din kayo. Hindi, basta lang may matulugan lang. Bakit ayaw niyo po dun sa evacuation center? Ayaw namin doon, ma'am. Baka wala kami nabuhayan doon. Kasi daw po sabi po ng Philippine Ports Authority, wag na daw po kayo muna magtayo dito. Kailangan na daw po nila yung lugar. Magano sila ng sa tao. Pagsabihan nila ng mabuti ang mga tao kung ano ang pinakaganda na Ay may mga barangay pa man kami dito, may mga punong barangay dito sa Tingnan nga namin ang sitwasyon. Kung maganda ba ang sitwasyon, kung hindi. Pero kung hindi, kasi sino pa man na ng lipat-lipat na wala mang lang kabubuhayan ng mga pamilya namin, lalo na may mga estudyante kami. Sabi nila kasi daw at least pag nilipat kayo, inyo na yung bahay at lupa. Sa amin, bahay, anong gagawin namin sa bahay? Kainin lang namin bahay, wala kami kakainin, pamilya namin mamamatay. Walang nangyari. Makalipas ang isang buwan sa evacuation center, na proseso na rin sa wakas ng gobyerno ang papeles ng may 40 pamilyang nasunugan. Nitong nakaraang Biyernes, nag-empake na ang pamilya ni Jason. Marami-raming gamit din ang kanilang naipon mula sa mga donasyon. Bagamat natutuwa raw sila sa panibagong yugto sa kanilang buhay, mabigat din ang kanilang loob. Nakalungkot mga umalis dyan sa isla kasi 16 years na kami nakatira dyan. Siyempre, parang dyan na lumaki ang mga bata. Naka-empake na rin ang pamilya ni Corazon. Pero hindi raw sila sasama sa paglipat sa relocation site sa Rodriguez, Rizal. Dahil kulang ang papeles niya, hindi siya nakasama sa unang batch ng nabigyan ng pabahay ng gobyerno. Babalik po kami sa Northern Samar kasi po nandoon po kasi yung kamag-anak ng asawa ko, yung mga pamilya niya, yung mga magulang niya, nandoon po kasi. So, babalik po kami doon para magsimula po ulit ng panibagong buhay. So, kung nakita niyo po yung mga pangalan niyo dyan, pakihanda lang po ang mga gamit. Isa-isahin po yan. Una pa kami kayo ganito, wala pa kami. Excited. Kasi magkakaroon namin ng sariling bahay, hindi tulad yung dating squatter. Makalipas ang may 2 oras, bulubundukin ng Rizal Province ang matatanaw sa labas ng bintana ng bus. Bakas ang pananabik sa mukha ng mga pasahero. Ito ang kauna-unahang bahay na matatawag nilang kanila. Tulong-tulong ang buong pamilya para maisaayos agad ang kanilang bahay.
kapitbahay ni Jason sa Tondo, kapitbahay niya rin dito. Sabay-sabay silang magsisimula ng panibagong buhay. Mga pamilyang natupok ang mga pangarap, babangon muli mula sa abo. Magandang gabi po, ako si Sandra Aguinaldo at ito ang Eyewitness.